Yung po kasing nag-hearing kanina ni Senator Amy, may mga ipinapakita po siyang mga video. Pero hindi na ipakita yung mga video na kung saan nagmumura si Kitty Duterte, pini-PI, etong sina General Torre. Hindi rin ipinakita doon mga kababayan sa video yung ginagawa na pamumukpok nung asawa ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung gusto nila mag-imbestiga, dapat patas. Hindi lang yung operasyon ng pulis yung ipapakita nila, pati yung ginagawang panghaharas nung kamag-anak ng aarestuhin. Baligtad ang ipinakita lang kasi nila mga kababayan, yung pag-i-implement ni General Torre ng arrest warrant. Hindi nila ipinakita yung pagmumura ni Kitty Duterte, hindi nila ipinakita mga kababayan yung panghampas ng cellphone nung ina nitong si Kitty Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong sagot ni Atty. Claire Castro dito po mga kababayan sa naging investigasyon ni Senator Amy Marcos doon po sa kanyang komite. Ano po doon sa naging hearing kanina. So ngayon pakinggan din natin yung buwelta ni Atty. Claire Castro ni Yusek dito po sa sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi siya susuko. Bakit daw susuko? So ito pakinggan po natin. Okay, sabi niya bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Naaayon sa batas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ito ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang opening statement sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pagsusuko ng Pilipinas sa isang dating Pangulo sa International Criminal Court. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Ayon kay Yusek Castro, maging si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ay sang-ayon sa basihan ng pag-aresto sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Partikular na ang nakasaad sa Section 17 ng batas. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Ibig sabihin, sabi dito ni sabi ni Chats Vlog, akala ko ba recess ang Senate, bakit may hearing? Hindi nga kasi, pagka-interest nila yung pag-uusapan, kailangan magpa-hearing agad-agad. Pero kapag ka-interest ninyo yung panawagan nyo about impeachment trial, naku, kanya pa kayo pansinin. Kasi pagkatapos makuha yung boto ninyo, wala nga tiway hindi nga makapagpasalamat sa inyo Diba? Pagkatapos makuha boto ninyo, wala na. Huyo na kayo. Ganun kasi mga kababayan ng mga yan. Kaya nga dapat sa totoo lang, pumili kayo ng tamang kandidato, yung marunong magbalik tangkilik sa mamamayang Pilipino, yung marunong man lang magpasalamat kapag ka nakuha na nila yung gusto nila sa inyo. Eto mga ito, tingnan nyo. Diba, naka-resist daw ang Senado. Wala daw gagawing hearing. Pero kita nyo, nung interest na ni Duterte at ng mga kaalyado niya yung pinag-uusapan at nasasagasaan, ang bilis ng hearing. Diba, kahit resist ang Senado, nakapagsagawa pa ng hearing. Ganyang katindi. Hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Ayon pa sa opisyal, nakausap rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa nagaganap na pagdinig ng Senado na pinangungunahan ng presidential sister na si Senator Marcos. Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi naman naniniwala ang... Kasi sa totoo lang, di ba mga kababayan, si PBBM kasi etong pinagkaibang malaki ni PBBM at saka po ni dating Pangulong Duterte. Si PBBM wala siyang pakialam kung imbitahin yung mga miyembro ng kanyang gabinete, yung mga cabinet member. Si Duterte kasi mga kababayan, nung panahon po niya, pinipigilan niya. Sinasabihan niya na huwag kayong a-attend doon sa hearing yung kanya mga miyembro ng kanyang gabinete. 'Di ba kaya nga kung matatandaan niyo sinusopla siya ni Pacquiao
nung mga panahon na kainitan nung pharmaceutical scam kasi nga yung mga cabinet member hindi pinapayagan na umattend sa gabinete umattend sa hearing nung about sa pharmaceutical scam, mga kababayan. Pinagbabawalan na papuntahin yung mga cabinet member. So sa panahon ni PBBM, para lang ipakita sa taong bayan na wala talagang itinatago at transparency ang gobyerno, bahala kayo, umatin kayo dyan. Sagutin nyo yung mga itinatanong para tapos na yan. Ang Malacanang nasampal sa pamahalaan ang investigasyon na ito kahit pa kasama sa senatorial slate ng administrasyon si Senator Marcos. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. May reaksyon naman ng PCO official sa naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na planong magtago sakaling lumabas ang warrant of arrest ng ICC. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Sa isang naunang panayam, sinabi ni Senator De La Rosa na kung wala siyang makitang pag-asa na mabibigyan ng hustisya ay maaaring magtago na lang muna siya. Nako! Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging desisyon ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move kung ano maging desisyon ng Supreme Court. Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinikonsider natin. Nako Kasama po! yan sa course of action na pwedeng gawin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Kita nyo, talagang walang balak si Bato de la Rosa ang sumuko or mag-surrender. Siguro pahihirapan niya ang ating mga law enforcer. Pero sana, mga kababayan, ang trumabaho nito or kung lumabas man yung arrest warrant ni Senator Bato, sana ang trumabaho sa kanya si General Torre para maramdaman man lang niya yung bagsik at lupit. Ditong si General Torre, mga kababayan, sa paghabol sa mga taong may mga warrant of arrest. Sana si General Torre yung tumugi sa kanya, mga kababayan, kapag lumabas na yung arrest warrant laban po sa kanya. Hindi nabanggit dito, mga kababayan, yung eto, pakita ko na lang sa inyo. Eto, RTV Malacanang. Pakita ko na lang sa inyo yung unang tanong. Hindi kasi nabanggit dito. Eto. Christian Yusores, Radyo 630. Para po magkaroon po tayo slap office of the president about the hearing. How does he or applying the extradition violation ay nasa batas. Eto, wait lang. Pakita ko lang sa inyo kasi maganda yung dito. Nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding the arrest of former President Duterte, and in her opening speech, she said, ganito na ba ang nangyayari ngayon? Isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. And she also said, since when the Philippines became a province of The Hague, kung kaya gawin sa dating Pangulo, sino na lang ang susunod? Does Malacanang want to respond? Okay. Napanood po natin yung umpisa, including po yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Kasi sa totoo lang ito wait lang, stop muna natin yan kay Atty. Claire. Tingnan nyo ito, mga kababayan. Panoorin natin yung yung video na ipinakita dito. Kasi hindi man lang ipinakita yung pagmumura ni Kitty Duterte. Di ba may nagba-viral siya? Yung minura niya na, saan mo dadalhin yung tatay ko? PI ka? Di ba wala yun, mga kababayan, na ito pakinggan natin. Ito Good morning, Raul po. Ano pong, sir, give me yung plano. Salubungin lang namin, sir. Yung warrant, sir, si-serve nyo. Sir, may taga-PCTC. Interpol. Interpol. Yes, sir. So kayo ang lead, sir? Yes, sir. Kumusta kasi, sir?
Sige, sir. March 11, 2025. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you, sir, if you understand this rights. I was coming from you, it's very clear. Now that we're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir. Who is there? Who is there? This is a police operation. Ulitin natin ito, sir. How to start one? Earlier saying, I place the former president under Yeah, may ads pa. Oy, nasan yung pagmumura ni Kitty Duterte? Nasan yung pangahampas ng ano? 'Di ba dapat kung gusto nilang imbestigahan to ng patas, dapat ipinakita din nila yung panghampas ng ng cellphone doon sa ating law enforcer. Kaso wala din yun eh. Okay, tayo nyo. Nagsasalita pa lang si General Torre, tinatalikudan na ni Mijaldea. Yan ba yung sinasabi ninyong binabastos kayo? Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Just Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Ayan, The right to counsel is something that has to be observed and respected. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito lang kayo natin. Tanungin kita, anong kasalanan ko? Nasaan? Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Ako maniwala ka, hihilahin ko yan. Takot ako manas. Pero hihilahin ko yan. You have to kill me to bring me to him. Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin sir. Hindi ninyo. Ikaw. Yes, sir. Hindi mo pinapili mo pinapasok. Yes, sir. Upon the order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base. Saan ka ba naman nakahanap ng military air base na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi. Eto, bibilisan ko na mga kababayan bibilisan ko na yung pagsasalita. Para lang mabilis tayo. Sabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Parang pamumulitika ba ito? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Sabi pa ni Sara Duterte, mga kababayan, yung fake news ni Sara Duterte, kahit daw yung ibang bansa nagsalita na. Kasi, di ba, after magsalita ni Sara, para lang may pang-backup na para lang masabi na totoo yung sinasabi ni Sara Duterte, di ba, nagpakalat sila
ng statement galing sa Washington, sa DC Washington, na nagsasalita itong si Donald Trump na kinukundi na yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yung iba naman yung mga taga-suporta nagpakalat din ng maling balita na kung saan yung presidente ng North Korea ata yun, nagsasalita din mga kababayan, pero hindi naman talaga yun yung nilalaman nung salita, pero pinapalabas nila na kinukundi na rin yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ganon din yung kay Vladimir Putin na ipinapakalat po nila na kinukundi na din daw mga kababayan yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, yan palang fake news na yan ang pinagmulan etong si Sara Duterte, kasi nga sinasabi nila kahit daw yung ibang bansa nagsalita na. Para lang may masabing totoo yung sinasabi ni Sara, nagpakalat yung mga taga-suporta niya ng fake news. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Kasi wala yung pagmumura ni Kitty Duterte, wala yung tawag dito, yung pagtalikod ni Mijaldea na doon sa mismong araw na inaaresto itong si dating Pangulong Duterte, wala din yung panghampas ng cellphone itong si Hanilet. Wala. Ibig sabihin, kinat nila at ang ipinapakita lang nila dito mga kababayan yung ginagawa ni General Torre para idiin sa mata ng publiko etong si General Torre at palabasin na tawag dito, walang respeto kay dating Pangulong Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May music pa. May music pa. O ayan, maliwanag mga kababayan na naialis na ng Pilipinas si General Torre dito sa bidyong ito. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, yan po kasi yung ipinapakalat nila. Napakabayas nga eh. Kasi bakit mga kababayan? Hearing na nga lang ng Senado, ikinatkat pa nila yung mga video. Hindi man lang nila ipinakita yung pagmumura nitong si Kitty Duterte. Unang pagmumura kay General Torre. Saan kayo nagkatala? Diba saan kayo nagkatala? Mga nag-i-implement ng arrest warrant mga kababayan, mga tagapagpatupad ng batas, sila pang iniimbestigahan sa Senado. Saan kayo nagkatala niyan? Diba kaya nga hindi ko maintindihan dito kay Senator Amy, bakit sobrang bias naman ata nung kanyang investigasyon. At saka ang pinakamalupit dyan mga kababayan, wala man lang senador na umupo na neutral mga kababayan sa isyong ito. Yung mga senador na nagtatanong kaya General Torre at dun sa ating mga cabinet secretary ni PBBM mga kababayan, mga alam naman po natin na mga pro Duterte katulad ni Amy, ni Alan Peter Cayetano. Diba? Wala man lang na nagsasalita na talagang neutral, lahat mga kaalyado ni Digong. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ngayong pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalo-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba? O dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon po dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po ng batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito. Tama! Na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Tsaka dapat para patas mga kababayan, bukod kay Medina, na nagsasalita kanina yung expert daw sa konstitusyon mga kababayan, dapat inimbitahan din nila itong si Justice Carpio para makita natin mga kababayan kung ano ba
yung paliwanag din ni Carpio patungkol po dito. Kasi ang nangyari mga kababayan, talagang wala nga, ni isang senador mga kababayan na neutral, wala tayong nakitang umupo doon. Baka sabihin nung iba, naandudo naman si Jinggoy Estrada, bukod pa doon. Dapat mga kababayan, bukod pa doon meron pa. Kasi biruin nyo, ilang senador yung nakita nyo kanina doon. Tapos sasabihin nila, resist ang Senado, bawal ang mag-hearing, bawal pag-usapan, bawal talakayin ng impeachment trial. Tapos sa ganito lang mga kababayan, sa pag-aresto lang kay dating Pangulong Duterte, magkakaroon ng biglaang hearing kahit nakareses ang Senado. Kaya dapat talaga may isa man lang na senador na neutral na umupo doon para idepensa mga kababayan yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the International Court, may coma eh. So walang condition doon. So we have to stick kung ano sinasabi ng batas. Tama! But what about po yung sinabi naman ni Senator Aimee na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaksyon ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Tama! Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Diba? Maricel Halili, TV5. Yan kasi ang problema mga kababayan. Doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, masyado silang naging panatiko. Hindi, sa totoo lang, masyado silang naging panatiko mga kababayan kaya hindi na nila naiintindihan yung tama at mali. Kasi sa totoo lang mga kababayan, doon pa nga lang sa issue ng West Philippine Sea, yung pananahimik nila sa usapin ng soberanya ng Pilipinas, doon pa lang sablay na mga kababayan yung mga taong nananawagan ngayon na isinuko daw yung soberanya. Diba? At saka isa pa dito mga kababayan, ang pinakamatindi pa, yung mga tao na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, handa nilang sirain yung mga buhay nila para lang masuportahan etong si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pagpapakalat nila ng kung ano-anong klase ng balita laban po sa presidente at laban sa gobyerno ni PBBM. At ang isa pa dito mga kababayan, kita nyo naman, nung panahon na isinusuko ni Duterte ang Pilipinas at gustong gawin na probinsya ng China, hindi man lang nagre-react yung sina Aimee Marcos. Ngayon lang sila nagre-react at sinasabi na isinuko yung soberanya ng Pilipinas nung si Digong na ang nakaramdam mga kababayan nung mga pinagsasasabi niya noon. Sa kanya bumalik. Siya ngayon mga kababayan ang nakadetain at naando doon sa ibang bansa. Doon nag-iingay yung kanya mga kaalyado. Kaya nga po kung titingnan nyo masyadong bias, hindi patas yung nangyaring hearing kanina ni Senator Aimee. Kasi yung ating mga kapulisan, ginawa lang naman nila yung kanilang trabaho. Ang problema kasi mga kababayan, saan nga kayo nagkatala na yung ating mga tagapagpatupad ng batas, sila yung iniimbestigahan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Tindi nga eh. Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na pag-hearing sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap. Lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam. Mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa
noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Diba? Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. But isn't this... Si mga kababayan, kanino bang issue dati yung pumutok na ganon? Na hindi pinapapunta yung mga cabinet secretary at sinasabi na wala daw alam doon sa issue ng pharmaceutical scam. Sino ba yung nirereklamo dati ni Pacquiao? Eh di ba si Duterte? Kasi nung panahon na pinag-uusapan, nina Gordon ata yun, nina Pacquiao, yung about sa pharmaceutical scam, hindi pinapapunta yung mga cabinet secretary kasi wala daw alam yun doon. In a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Amy is also an admin candidate. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Di ba? Kasi sa totoo lang, kahit naman sumama yun sa ticket ni PBBM, malabong suportahan na yan ang mga Marcos loyalists. Baka nga malabo pang manalo yan ngayon darating na Mayo 12, mga kababayan, kasi umay na ang taong bayan sa mga drama ni Senator Amy. At ang isa pa dyan, mga kababayan, masyadong naging bias kanina yung kanyang investigasyon. Talagang nagsasalita pa si General Torre, pinapasukan na po agad niya. And then mga kababayan, nagpapaliwanag si General Torre, ini-interrupt niya. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, masabi lang talaga na mapalabas lang talaga nila na mali yung ginawang operasyon ng ating gobyerno, lahat ginagawa nila para lang palabasin na masama ang gobyerno nakipagtulungan sa International Criminal Court. Pero tingnan nyo naman yung ending. Tingnan nyo yung huli, mga kababayan. Diba nagsalita si Bongo na kahit ilang beses mag-hearing si Senator Amy, wala na mangyayari. Too late na. Masyadong late na yung ginawa niyang pagdepensa at pagsalba kay Duterte. Kasi si Duterte, kahit anong pang gawin nila, hindi na po makakalabas yun sa International Criminal Court hanggat hindi niya natatapos yung mga paglilitis laban po sa yung mga paglilitis patungkol po sa kanyang mga kaso. Hanggat hindi lumalabas ang desisyon ng hukuman kung siya ba ay inosente o hindi, hindi pa siya makakaalis doon at hindi pa siya makakalabas sa The Hague, Netherlands. Ano po, mga kababayan? Sasabi dito, loyalista ako. Ayaw ko na lang boto si Amy. Kaya nga po di ba? Kasi sa totoo lang, saan ka ba naman nagkatala? Only in the Philippines na yung tatay mo pinagbantaan, yung kapatid mo gustong ipatumba, tanggalan ng ulo, tapos pagtatanggol mo yung tatay nung nagbanta. Only in the Philippines.